Hello vlog, so nito naman nga si Boss Med, no, nagbabalik. Ano pa nga ba, syempre mag-share naman ako sa inyo, di ba? So may nagtanong nga pala sa akin, no, I think last month pa to. So nagtanong sa akin si Boss D-Mac, so nandito siya sa Australia. So ang tanong niya nga is kung magkano nga daw ba ang salary ko dito sa Australia, and then yung sample breakdown, and kung paano ko daw ba napagkakasya yung sahod ko sa lahat ng other expenses ko dito sa Australia. So nanghingi siya sa akin ng breakdown. So ito, bibigay ko na rin sa inyo yung breakdown para magka-idea kayo once na nandito kayo sa Australia, and para malaman nyo rin ang mga expenses dito sa Australia. Okay? Okay. So ang pinaka number 1 na kailangan ko, dahil nag-breakdown ako at dahil first time ko rin itong gagawin, hindi ko alam kasi kung magkano ang natitira sa sahod ko. So kailangan natin ng calculator and then yung laptop ko. So dito ko titignan yung payslip ko. So lalagay ko na lang dyan mamaya yung payslip ko para mas maintindihan nyo. So ang work ko nga pala dito is chef. So hindi pa naman ako qualified dahil student pa rin ako hanggang ngayon. So shout out ko nga pala si Wiljan Bayoneta from Las Piñas. Yan, malayo-layo And then si Jude Michael Prajes from Tugigaraw. Yan, salamat. And then si Jericho Rabago from Kenya. Yan, nasa Kenya yata siya ngayon or malayo. Ewan ko ba kung nasan siya ngayon. Kasi siman yan And then si Boss Julan Victorio, ang point guard ng Marikina Center din. And then si Edward Gon from Tawi-Tawi. Yan, nakakalimutan kita tol. Shout out busy talaga. Sorry And then si Joshua Hinanay aka Santino Dimagiba ng Marikina. So tara umpisa na natin para malaman nyo na kung magkano ang sinasahod ko dito, and then ang matitira talaga sa sahod ko yung magkano masisave ko, diba? Okay, let's go! Pala yung payslip ko, no? So lahat dyan naka-indicate kung ano ako, like casual employee, and then yung penalty rate, nandiyan na rin lahat ng sinasabi ko sa vlogs ko before, and then yung days of work ko is nandyan din kasi nga, diba? 24 hours lang, so actually 4 days lang talaga a week yun. Ito nga pala yung ordinary casual na yan. So yan ako kung anong type of employee ako, kasi casual lang ako. So magkaiba ang casual sa full time and then sa part time, so magkaiba ang sahod nun. Like na casual is medyo mas malaki ang sahod namin kasi as in wala kaming benefits. Kaya yun lang ang disadvantage ng casual dito. So itong 80 na to, it means yan yung oras na work ko in 1 week. So yan 18 hours yan. Namang $33.4300. So yan yung hourly rate ko every weekdays. Itong $601.74, yan yung total salary ko pag tinimes mo tong $33.4300 hourly rate ko dito sa 18 hours ko. Times natin niya 18 times 33.43 equals 101.74. So, and then ito naman sinabi ko sa vlog ko, diba, na pag dito sa Australia is may penalty rate ka talaga once na mag-work ka every weekends. So ito yan, yung ibig sabihin yan is yung casual Sunday penalty. So every Sunday mag-work lang ako ng 6 hours. And then, yung hourly rate ko naman every Sunday is $46.80, $20. So, ayan, diba? So, may additional na $13 yan per hour. Diba? Malaki na rin yan. So, pag tinimes natin yung 46 times 6 equals, so, 280.81. So, yan na yung pinaka-total salary ko in just 1 day. Tapos itong shoe, yan, wala na yan, bali wala na yan. Itong laundry, bali wala na yan kasi parang binibigyan lang nila sa amin yan So itong gross naman, ito yung total niyang lahat, binibigyan nila in 1 week. Kapag pinlas mo lahat yan, so in total is 891.51. But wait, there's more. Ito pa nga pala yung tax namin, no? So yung tax ko naman na kinakaltas nila is $124 lang per week. So ang matitira na lang yan is 767.51 pag minus mo tong 891 sa tax ko na 124. So ito na lang ang pinaka magiging salary ko in just 1 week, 767.51. So para mas maliwanagan kayo, i-convert natin siya sa Philippine peso, di ba? Kasi para mas maintindihan niyo na maayos. So usually kasi napalitan dito is
35 pesos to 36 pesos per dollar. Pag tinimes natin yan, so 767 times 36, convert na siya 36 equals, ito yung sahod ko in just 1 week, 27,612 pesos pag kinonvert pero pag nandito sa Australia is wag mo talaga siyang i-convert kasi ang gastos dito is dollar, hindi naman peso, diba? So baliwala lang yan. So dito talaga tayo pinaka magbe-base, diba? So yan, malinaw na sa lahat. Paano masabi? Okay. Punta naman tayo susunod and pag-breakdown ko naman sa lahat ng expenses ko dito. So ang number one talaga na pinaka-expenses dito is yung rent. Ang rent ko dito is $150 per week. So per week ang bayaran dito ng rent. Ma-minus na natin, 767.51 minus $150 equals 617.61. Yan na lang matitira. And then, yung second na expenses ko naman is yung transpo. So, in 1 week, ang transpo na ina-spend ko dito is, I'm not really sure, pero I think nasa around $40 to $50 a week. So, i-minus na rin natin. So, 617.51 minus $50 equals $567.51 na lang. And then, ang susunod naman is yung food. So, sa food ngayon, ako ay as in, hindi na gumagastos ng pagkain. Kasi, alam mo naman, pag sa restaurant tayo nagtatrabaho, di ba? Sometimes may mga leftovers instead na itapon. Kasi, as in, bago talaga sinuserve nila kinabukasan. So, inuuwi ko na lang kaysa itapon, di ba? Kasi kahit paano nakakapag-save ako ng gastos sa pagkain. Pero minsan may bili-bili pa rin naman ako pag nagsasawa na ako ganun. So, bibigyan ko na lang kayo ng kahit konting idea. So, let's say, sabihin natin mga nasa around $60 to $70 weekly na food cost ko before nung di pa ako nagtatrabaho dito. So, 567 minus $70. Sabihin $70 equals $497.51 na lang ang matitira na sahod ko in just 1 week. Diba? Aliit na lang. Kala nyo masyadong malaki And then, next one naman is yung other expenses. So, yung other expenses, so let's say na lang for example, yung mga, may bibili ako mga na like milk tea, yung mga ganon, mga damit, kung may isipan ko mabili ng damit, sapatos. So, depende sa gastos ng tao dito yan So, sabihin lang natin na add na lang natin na nasa around $50 per week. So, minus $50. So, matitira na lang is $447.51 in just 1 week. So, yan na lang ang matitira sa pinagtrabahoan mo, di ba? Then, yung next one naman is yung pinakahuli, ang pinakamasakit at pinakamalaki is yung tuition fee, di ba? So, yung $447.51 na to, yan na yung pinaka-isa-save ko for the next 3 months hanggang makabuo ko ng tuition fee ko na 2,700. So, ita-times natin yung 447 na yan dito sa, so, yung 447 na yan is ita-times natin sa 12. Dahil in 1 month is sasahod tayo ng 4 times, di ba? So, 447 times 12 equals 5,370. 5,370 minus 2,700 dahil yan yung tuition ko. And then yung 5,370 na to, ayan yung masisave ko in 3 months. So, i-minus natin. In 3 months, ito ang pinaka-masisave ko na lang. Nasa $2,670. Ayan. Sheesh. So, as in, ngayon ko lang talaga rin nalaman, Kasi hindi nga ako hindi ko naman talaga binibilang Kasi nag-save lang ako and hindi ko na chine-check talaga na maayos. So, in 3 months na to, yan 2,600. So, yan 2,670. Tatimes natin ulit sa 36. Para mas maintindihan nyo kung magkano ang pinaka-masisave ko na lang dito in just 3 months. So, 2,670 times 36 equals, so, ang masisave ko lang in just 3 months is $96,000
150 pesos. So, every 3 months is yan lang ang masisave ko. So, let's say, every month, 32,000 ang kaya ko ma-save. So, diba? Kahit paano naman, kaya pa rin naman kasi may matitira pa naman eh. So, hindi naman talaga masyadong mahirap. So, pag dito ka kasi talaga, is iba-iba ang sahod, pero wag kayo masyadong i-base dito sa sinasahod ko kasi as in, medyo malaki tong sinasahod ko compare sa mga naging job ko before. Kaya nga lumipat ako from other job to this job kasi okay, di ba? Kaya nga naman tayo nag-abroad para kumita ng medyo malaki, hindi para, di ba, para magtrabaho lang, kailangan gumamit rin ng utak o saan mang may malaking bigayan, doon tayo. Di ba? Ayan, siguro naman malinaw na para sa lahat na hindi naman talaga totally malaki ang kinikita ko dito para alam niyo lang. Diba? Ganun talaga, estudyante tayo. Kung, diba? Tulad nga ng sinasabi ko, diba? In just 2 years after mo lang matapos yung study mo dito, after nya, settle ka na, pwede ka nang pumaldo. As in just 2 years ka lang naman magsasuffer as in para sa tuition. Pero, kayang-kaya naman. Basta, konting higpit lang rin sa pera. Kasi, kailangan marunong ka talaga sa pera pa rin basta nandito ka. Kasi, hindi naman basta-basta na pumunta ka dito para sa trabaho lang. Siyempre, kailangan mo rin mag-aral. Yun ang pinaka-best way para makapunta ka dito. So, ayun. Sana nakatulong para sa lahat and nagka-idea kayo, di ba? Basta, wag mong isipin pag pupunta ka dito na ganito rin ang pwede mong kitain every week. Every week and or every 3 months or every month. Ganon kasi magkakaiba ang salary dito. So, depende sa company ng mga pasukan mo, kung gaano siya kaganda, kung gaano siya kalupit, kung maganda ang bigayan, dun ka. Huwag ka lang mag-stick. Basta, mindset lang. Kailangan maging mauta ka dito. It is not just money now. Di ubra yung patamad-tamad, saka hanggat maaari, hanggat kaya mo is maghanap ka ng cash. Number 1. Yeah. Di ko naman kayo pinipilit na mag-cash kasi sabi nga nila, di ba, bawal yun. Pero, diskarte. See? Smart. Oh, siya! Sabi mo na ito naman. Ay, ang hirap talaga maging mathematician, no? Oh, siya! Sabi mo na ito naman. See you, God bless. Kung may mga tanong ka, i-comment mo lang yan dito sa baba, di ba? Para pag-usapan natin yan. Kung kaya ko, basta hanggang kaya ko lang kasi hindi ako busy. Okay, see ya!